Magandang pinagpalang araw po sa ating mga kapatid na sumusubaybay patuloy dito sa programa ng araw-araw na pagpapala. Kumusta na po kayo? Nawa po ay patuloy tayong pinagpapala ng ating Diyos mula sa spiritual, physical, mental, emotional, material at financial na pagpapala. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo pong banal na presensya, banal na Espiritu Santo, pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng mga pagpapala nagmumula sa iyong mayamang habag at grasya. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang na nagawa laban sa iyong kalooban. At salamat po sa mga nagawa po namin na mga bagay na ayon naman po sa inyong kalooban. Kayo ang maluwalhati, kayo ang mataas at madakila. Sa aming pagpapatuloy, tinataas po namin ang makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay napagkalooban ng pagkakataong makapagbahagi ng kanyang salita. Dito po sa aklat po ng Roma, sa Ganap na Buhay Biblia, mula sa Kabanata Kabanata 12, mula sa mga talatang 9 hanggang 11, dito po sa Ganap na Buhay Biblia. Pinamagatan ko po itong ganap na pag-ibig. Ang sabi po rito sa verse 9, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Last verse, verse 11, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. At idinagdag pa ho doon sa Colossians chapter 3, verse 23, ano man daw po ang ating ginagawa, gawin po natin ito na tunay. Sa Panginoon po tayo naglilingkod, hindi lamang sa tao. Mga kapatid, mahirap pong gawin ang paglilingkod ng totoo kung tayo lamang sa sarili nating paggawa ay udyok lamang ng ating kaisipan at ng ating puso. Dapat ito po ay udyok, nagmumula sa banal na Espiritu Santo. At papaano naman tayong mauudyokan ng banal na Espiritu Santo kung wala ang Espiritu Santo sa atin? Dapat po, para ang Espiritu Santo na siya mag-uudyok ay nasa ating puso. Dapat makilala po natin sino ang Espiritu Santo. At para naman po maranasan natin ang Espiritu Santo sa ating buhay, magkaroon tayo ng tama at tunay na relasyon sa ating Panginoon. Karamihan po sa mga sumusubaybay sa atin na mga kapatid ko na mga kapwa ko mananampalataya, maraming salamat po. Kaya po, binibilin sa atin ng Panginoon, muli, sabi niya po sa Romans chapter 12 verses 9 to 11 na maging tunay daw po ang ating pag-ibig. Bakit po ba? May pag-ibig po bang hindi tunay? O, po, tama po. Hindi lahat ng pag-ibig totoo. Merong pag-ibig lang na mahal ka kasi mahal mo siya. Pag hindi mo na siya mahal, di ka na rin niya mahal. Pero ang Panginoon po, kahit tayo hindi pa nagmamahal, ay minahal na tayo ng Panginoon nung una pa man. Sabi niya sa kanyang aklat, di po ba, sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. No? Hindi pa man tayo sinisilang, nakita at pinili na po tayo ng Panginoon para sa mga paglilingkod sa kanyang palatuntunan. Kaya po, mag-ibigan daw po tayo na parang magkakapatid. Bakit parang magkakapatid? No? Parang tunay. Sabi niya po rito sa verse 10, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Ang tinutukoy po rito ay yung mga nasa church o yung po nasa iglesia, no? Na mag-ibigan na parang tunay na magkakapatid. Bakit parang tunay? Hindi talagang tunay na magkakapatid. Kasi naman yung tunay na magkakapatid, sa laman. Ito po sa espiritual na tunay na magkakapatid. Dahil ang pag-ibig sa tunay na magkakapatid ay wala pong isinaalang-alang. Walang reservation. Kumbaga, ginagawa po natin yon dahil sa pag-ibig ng Diyos na siyang nag-uudyok sa atin para gawin ang umibig sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Maging sa hindi pa po natin kapatid sa pananampalataya,
ay iniibig na rin po natin. Kaya po, binabahagian natin sila ng salita ng Diyos upang sila man din po ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos. At upang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang sabi po sa verse 11 ng chapter 12 ng Book of Romans, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. So, we are doing it with all our heart as if really we are serving God, not just men. Mahirap po kasi ang paglilingkod na maging buong puso pag ang Panginoon po ay wala sa ating buhay. Di po ba? Sabi niya sa kanyang aklat, apart from me, you can do nothing. Kung wala tayo sa Panginoon, sabi niya sa Book of John, chapter 15, pag wala po ang Panginoon sa ating buhay, wala po tayong magagawa. Ibig sabihin, kung hindi siya nananahan at naghahari sa ating buhay, ay wala po tayong magagawa o hindi natin kayang gawin ang paglilingkod ng buong puso, may nakakakita man o wala. Kasi ang tunay na paglilingkod po kahit wala nakakakita, kung tayo tunay na sa Panginoon, alam po natin ang Diyos, ang Panginoon, lagi tayong nakikita. Ano po bang mga paglilingkod dito? Yung pong mga paghayo po natin, maging tapat po tayo. Nakakapagod po, totoo, subalit. Sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng iba yung kalakasan kung tayo'y napapagod, kapag tayo'y humahayo at upang magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya magpakasipag daw po tayo kasi pag masipag daw po tayo, sabi ho, idagdag ko lang, whatever you do, do it with all your heart. As if really you are serving God, not just men. No? Sabi po niya, whatever you do, no? Ano man ang ating ginagawa, huwag daw tayo mapagod sa paglilingkod dahil sa bandang huli, aani po tayo. Ano po yung pag-ani? Yung pong ating mga ipinagpipray at yung ating hinahayuan. Pag hinayuan natin ito, bago natin ito hayuan, ay ipinanalangin muna natin. Ang sabi ng Panginoon, i-reward niya po tayo. Siyempre po, yung kaluluwa, yung tao po, soul winning. Yung pong mga material na bagay, given na po yan. Huwag tayo mag-alala ron. Kasi sabi niya sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things that you are needed shall be added unto you. Pawang idadagdag na lamang po sa atin ang lahat ng mga kailangan natin. Hindi po magkukulang ang Diyos sa atin. Basta tayo'y naglilingkod, gumagawa na may kasipagan sa Panginoon. Una, hindi tayo mapapagod. Pangalawa, bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon tulad ng isang agila. Ikatlo, bibigyan tayo ng reward na yung ating hinahayuan ay ating mapapanalunan. Soul winning po. Huwag po tayo mapagod dahil ang Diyos po ang magpapanalo nito, hindi po tayo, ang Panginoon. So do not rely on your own understanding, but in all your ways, acknowledge Him, our Lord God, and He shall direct your path. Tayo daw po mag-ibigan na pag-ibig na nagmumula sa Diyos upang ang pag-ibig na ito na ating ibabahagi sa ating kapwa ay maging tunay, ganap na pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita mo na ibahagi sa umagang ito patungkol po sa ganap na pag-ibig na magagawa nga po namin ang ganap na pag-ibig kung kayo po ay nananahan sa amin. Samahan po ninyo kami, Panginoon, sapagkat kung wala po kayo sa aming buhay, wala po kaming magagawa. At yung mga kapatid po natin na sumusubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala, patuloy po kayong tumunghay, patuloy po kayong sumubaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala upang maranasan po ninyo ang himala ng Panginoon sa inyong buhay. Of course, upang tumaas ang ating antas ng pananampalataya sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng mayamang habag at grasya at awa ng pag-ibig equals pananampalataya. Pag tayo'y tunay nagpasakop, lumapit ng may kapakumbabaan, ating aminin na tayo makasalanan at layuan anuman ang mga karumihan na laban sa kalooban ng Diyos at tayo bibigay niya ng panibagong buhay upang magampanan natin ang kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po. Nawa ay tayo po'y natutumuli at nagbigyan ng pag-asa at kalakasan ng salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang makapangyarihang salita. Maraming salamat po. Dakilang Diyos, pagpalain ninyo ang mga taga-subaybay po namin dito sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Ano man ang pangangailangan po nila sa kanilang buhay, espiritual,
physical, mental, emotional, material, financial na pagpapala. Sinabi mo, Panginoon, kapag ikaw ang inuna sa Matthew 6:33, kapag ikaw ang inuna, lahat ng bagay na kailangan namin ay pawang idadagdag niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin, puno pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Maraming salamat po. Patuloy po kayong sumubaybay at huwag po kayong liliban sa bawat araw ng programa ng araw-araw ng pagpapala upang lalo po tayong lumago, lumakas at lalo tayong maging malapit sa ating Panginoon Diyos at makamit natin ang pagpapala ayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.